alam naman natin na hindi naman niya nangangalampag nung siya tumakbo ng senador, no? At ilang beses bago siya nanalo, no? So wag mo nang pansinin yan, no? Pero siyempre, wala silang makuha kandidato eh. So ano gagawin nila? Mag-build up talaga sila ng kandidato. Hindi lang sila mag-build up, bubugin pa nila kung sino yung front runner, no? So ayan, nandyan din yung mga tawagin na natin silang traditional na oposisyon, no? Na nag-build up ng kung sino gagawin kandidato sa 2028, no? At siyempre, hindi natin matatanggal, yung mga iba pang mga interested din sa issue dahil baka tumakbo sila, no? So, kung sino pa yung mga may plano na tumakbo labang kay Inday Sara, I am sure may interest din sila na makitang bumagsak si Inday Sara. Tinuligsa ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang demolition job na umano'y ginawa ng ilang puwersa ng oposisyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Roque, ang mga makakaliwang grupo at ang tradisyonal na oposisyon ay lumilitaw na nakikipagtulungan kay Duterte at sinusubukang sirain ang kanyang reputasyon sa hanggarang masira ang kanyang mga pagkakataon sa susunod na halalan sa pagkapangulo. Well, malinaw naman. Unang-una, yung mga kaliwa, ang tawag ko sa kanila ay mga terorista dahil sila ay binansagan na terorista ng Pilipinas at ng Estados Unidos at ng European Union. Sinabi rin ni Roque na ang alyansa ng anti-VP ay hindi lamang ang mga makakaliwa, kundi pati na rin ang ilang mga politiko na tumitingin sa mas mataas na pampublikong opisina at ang tinawag niyang tradisyonal na oposisyon. Well, malinaw naman. Una-una yung mga kaliwa. Okay? Ayaw ko silang tawagin ko anong tawag nila, no? Dahil ang tawag ko sa kanila mga terorista, no? Dahil sila yung pinansagan ng terorista ng Pilipinas, Estados Unidos at ng European Union, no? So wag natin silang sabihin na sila yung nagmamahal sa bayan, no? So nangunguna sila. Pero alam mo, kapag yung mga yan nagsalita, hindi naman lumalaki issue eh. Lumaking issue yan dahil yung mga ibang interesado na bumagsak si Inday Sara nakipagsanib puwersa na, no? Siyempre, nandyan yung mga naghahangad na mas mataas na posisyon. Tawagin na natin siya isang senadora, pero wag na natin siyang pasikatin kung sino man siya, no? At ikaw naman, pinasisikat mo pa, no? Ang aking sinasabi kay EPP, wag mong pansinin yan lang. Yan ang gustong-gusto niya para sumikat siya, no? Alam naman natin na hindi naman yan nangangalampag nung siya tumakbo ng senador, no? At ilang beses bago siya nanalo, no? So wag mo nang pansinin yan, no? Pero siyempre, wala silang makuha ang kandidato eh. So, anong gagawin nila? Mag-build up talaga sila ng kandidato. Hindi lang sila mag-build up, bubugin pa nila kung sino yung front runner, no? So, ayan, andyan din yung mga tawagin na natin silang traditional na oposisyon, no? Na nagbi-build up ng kung sinong gagawin kandidato sa 2028, no? At syempre, hindi natin matatanggal, yung mga iba pang mga interested din sa issue dahil baka tumakbo sila, no? So, kung sino pa yung mga may plano na tumakbo labang kay Inday Sara, I am sure may interest din sila na makitang bumagsak si Inday Sara. Hindi mo naman makakailan. Okay. Sorry, kanina si Michael, may nabanggit siya. Ano ba to? Do you think may pondo ito? I mean, yung organization behind itong panininiwalaan mong demolition job, are they organized? Are they working talaga directly together? Ganun po or mayroong tactical alliance din, syempre, dahil alam naman natin, the enemy of my enemy is my friend. Parang ganun eh. Very organized. Alam mo, ang style naman kasi ng kaliwa, yun nga no? Gagawa sila ng brand coalition, united front laban sa common enemy. Kaya minsan, nung panahon ni Noynoy Aquino, sila yung nagsimula ng Noynoying, no? Pero nung naging oposisyon na ang mga Dilawan at Pinklawan, abay, kampi na sila doon, no? Umakyat pa sa kaparehong entablado ng kanilang huling kandidato sa presidente, ang isa sa makaliwa, no? So makikita nyo, meron din talagang pagiging oportunista itong kaliwa, no? Kung sino ang makakasama nila, sasamahan nila, no? At obvious naman yan, at alam na natin ang style ng left, no? Kaya nga wala silang consistency kung sino sa mga trapo ang kinakampihan nila, no? Di ba yung kaliwang yan sa simula nang tumakbo si dating Presidente Duterte, kakampi nila si Presidente Duterte at binigyan pa nga sila ng 4 na cabinet position. So style talaga nila yan, no? So ang magsisimula niyan yung kaliwa talaga, no? At napakagaling nila, no? Tingin ko sila rin yung behind dun sa mga mass reporting na nangyayari ngayon, dahilan kung bakit ilang mga media outlets ang nawawala sa Facebook at sa YouTube, no? Kasi organisado sila, bagamat limited ang kanilang numero at 3 na lang ang kanilang nahalal na kongresista. Pero narariyan din yung mga trapo na nakikipag-alyansa sa kanila, no? At bale-balento nga kung sinong ka-alyansa, depende kung sino ang tingin nila na dapat sirain.
Now, bakit ko nasasabi na talagang organized and concentrated? Nakita nyo naman, whether be it social media, whether be it traditional media, pinalaki nila yung issue. Pero nung tinanong sila ng diretso, meron ba kayo ebidensya na ginasto sa maling paraan itong pondo ni BP Sara? Ang sagot nila, wala. Diba? Wala sa ngayon, big issue over nothing. On record po yan. Tinanong sila, meron ba kayong alam na maling paggastos niyang pondo niya? Wala namang ebidensya. Pero yung issue na linalabas nila, isang issue na naresolba na ng Korte Suprema. Kaya nga nagtataka ako bakit yung mga dilawan at pinklawan sila yung nagsasalita. Samantalang yung Supreme Court decision na akin dinulog sa Korte Suprema, laban sa sarili nilang presidente ng mga panahon. Again, Mr. Speaker, magandang hapon po sa ating lahat at sa pamilya ng DepEd na narito ngayon. So, but before I proceed to my interpellation, Mr. Speaker, gusto ko lang magkaroon ng manifestation dahil tayo po dito sa Kongreso, pagdating ng budget season, pinag-aaralan natin at binubusisi ang mga proposal ng iba't ibang mga ahensya at pinag-aaralan natin ano man yung mga issues and concerns ng ating mga taong bayan na dapat na ina-address. At yun po yung ginagawa ng ating mga kongresista na narito ngayon. At kami din sa Makabayan, talaga pong binubusisi natin. At eto nga po, 2 linggo na, isang buwan mahigit na tayo ay nagbubusisi ng budget ng ating para sa 2024. Kaya kung meron man tayong inire-raise na question on the policy, question doon sa paggamit ng pondo ng mamamayan, ay dapat sagutin ito ng wasto, sagutin ito ng tama, sagutin ito ng hanggang sa kaya ng mga ahensya. Okay? Ngayon lang kasi ako naka-experience, Mr. Speaker, noong ni-raise natin itong confidential fund, ay sa halip na sagutin ng Vice President at Secretary ng DepEd itong mga issues natin sa confidential fund at ilang pong mga issues din na nire-raise natin sa education ay mga personal attack ang naranasan ko mula doon sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So ang gusto ko lang sabihin, Mr. Speaker, sana naman ay hindi ganun din ang values ng opisina ng OVP at ng Department of Education. Dahil ito ay, Mr. Speaker, ito po ay trabaho lang. Okay? Wala pong pikunan. Trabaho lang to. Mas grabe pa nga yung nangyayari dun sa ibang mga ahensya, no? Pero they take it as a healthy exercise. Itong nangyayari dito sa Kongreso. And lastly, Mr. Speaker, tayo po dito sa Kongreso, 315 tayo. Iba-iba yung ating mga paniniwala. Political belief, religious belief, paniniwala po doon sa mga paniniwala po doon sa mga batas o bills na ipinapasa natin. Pero at the end of the day, we are colleagues. At the end of the day, nirirespeto natin ang isa't isa. Hindi kami nagpe-personalan, hindi kami tumitira ng umaatake ng personal. So yun lang po, Mr. Speaker. So may I go on to my interpellation, Mr. Speaker. Last August 18, Mr. Speaker, nagbigay po tayo ng sulat. Ang aking pong office ay nagbigay ng sulat noong August 18, addressed to the Department Secretary, yung mga inihingi po nating mga requests, documents, bearing the status and releases, allotments, obligation, disbursements, and balances of the following items. Meron po akong in-identify, Mr. Speaker, na 27 na mga items dito. And secondly, yung hinihingi nating request of copies of the new K-10 curriculum o yung matatag curriculum. At saka yung update doon sa grade 11 and 12. Pero unfortunately, Mr. Speaker, hanggang ngayon, hindi pa ito kino-comply ng Department of Education, Mr. Speaker. Kasi kung hindi ito i-comply ngayon, so hindi tayo pwedeng pumayag na aprubahan ang budget ng Department of Education kasi itong kasimple na simpleng communication ay hindi sinasagot more than a month na, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, for record, the department has complied in the submission of the following data and information. 1, the guidelines on the payment of overtime pay. 2, data on the payment of PBB, status of released PBB 2021. 3rd, status of releases, allotments, obligation, and final copy of the revised K-12 curriculum. Ang tinutukoy ko po ay yung August 18, 2023 na budget. August 18, 2023 na letter. Ang nakalagay po dito, I write to request documents bearing, sinabi ko na kanina, sayang oras. Number 1, physical fitness and sports.
education, information, and communication services, legal services and development of education related to laws and rules. Number 4, child protection program. Number 5, disaster. So sayang pang oras ko, no, pag kung sasabihin ko pa lahat. So may I ask Mr. Speaker for a minute suspension so that we can confer with the distinguished sponsor. Welcome to the Philippine Government News Channel. Here, we bring you the latest breaking news and current events in Philippine politics. Get exclusive access to speech and video clips of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as updates on Vice President Inday Sara Duterte. We strive to provide transparency and keep you informed about the Senate hearings and House of Representatives proceedings. Stay up to date with the political landscape of the Philippines by subscribing to our channel today. Don't miss out on important discussions and debates. Subscribe now.